Okay, so good morning ulit, good evening, good afternoon, kahit saan man kayo sa parte ng mundo na sumusubaybay sa ating pag-aaral, pananambahan online. Ano po, ito ang ating Theonomy channel sa ating YouTube at saka sa Facebook account natin. We're studying the Word of God as it is. We take the Bible seriously, kaya we observe the principle of eclectic study of the scripture. So sa mga nasa online, alam nyo na po ang ating papag-aralan ngayong umaga. Naka-project na ho dyan sa ating screen ang title ng ating papag-aralan ngayong umaga. Ano po? From Genesis chapter 1, mula verse 26 hanggang verse number uh, 28, na papag-aralan natin itong sabihin natin topic natin about the image of God. Ano po? What is the image of God na binabanggit dito, na wherein man was created in the image of God. Sabi diyan sa verse number 26, ano po? And God said, ano ba yan? Let us make man in our image, after our likeness. So again, mayroong synonymous term dito, yung salitang image at saka yung salitang likeness. They are one and the same. Ano po? And let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the earth, ito, over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. So the image of God here ay is not ano to? Respect to sex. Ano po? Both male and female, sabi po dito, they were all created in the image of God. 28. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it, to have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. So dito sa verse 28, makita natin yung ano to? Reason of the image of God. Ano po? Bakit ginawa ang tao sa kawangis ng Panginoon? Sa tatlong dahilan. Ano yon? Number one, sabi diyan, to replenish the earth. So that is procreation. Man and woman was tasked to populate the earth with the power of procreation. And number two, to have, ang sabi diyan, to subdue it. Subdue the earth. It implies the idea of ruling the earth. That is ruling the plant kingdom and the earth itself. Thirdly, the third reason of having the image of God, sabi dito, and to have, ano yan? Dominion over the fish and blah blah blah.
Okay, so that means to guide, to train, to rule the animal kingdom. Ano po? So dito makikita natin, andito yung order ng Panginoon. Ano po? Pag binaliktad mo yan, magugulo ang whole creation. Ano po? So dito makita natin that man was tasked to live in relation to nature, ano po, and to the animal kingdom, ano po. Man ought to replenish the earth, to subdue the earth, and to have dominion over all animals. Ano ho, sabi diyan, ano ho. Ibig sabihin diyan, ang tao dapat ang sinusunod ng mga lahat ng uri ng hayop. Hindi yung tao ang susunod sa hayop. Okay? Pag binaliktad mo yan, edi magkakagulo dyan. Ano po? So yan yung tatlong reason of having the image of God. Ano po? Bakit? Malalaman natin mamaya, bakit tatlo? Ano ho? Ano ba ibig sabihin nito? Ano po? Malalaman natin yan maya-maya. Ano ho? So dito makikita natin yung unang sa verse 26. Puntahan natin yung verse 26. Saan na ba yung verse 26? Verse 26 ba ito? Okay, tingnan natin ha. Sa English, ano ho? Sa English. Sa English muna tayo. Bago tayo pumunta sa original word. Kasi mahalaga itong topic natin ito. Ano ho? Sabi diyan sa verse 26, and God said, pakinggan nyo ha, at this is a raw study of the Word of God, studying the Scripture as it is, without any preconceived idea, without any giving preferences to a specific denomination. Ano po? By the way, any denomination in Christianity nowadays can listen and learn from our lesson. Hindi natin pinapaboran kung sino-sino, but this is the raw study of the Word of God. Ano po? Okay, so I will show you itong mga dots, itong mga tinatawag na derivatives, ano ho. Okay? Ipapakita ko sa inyo lahat ng mga sabihin nating ebidensya. Bahala na kayo mag-conclude kung ano ibig sabihin, pero this is just a guide para po malaman natin kung ano talaga sinasabi ng salita ng Panginoon. Ano po? Okay, so and God said, yung salitang let us. Okay? Ano ba Tagalog ng let us? Okay, yung salitang us, okay, yung salitang us sa English, yan ay ginagamit sa mga persona, ano po, sa mga beings na marami. Okay, hindi mo pwedeng sabing us kung mag-isa ka lang, ano ho. At kakausapin mo yung sarili mo, hindi pwede 'yon, ano po. Okay? So, itong language po ng Genesis 1:26, tignan natin, yung salitang let us dito, yung us dito is referring to God himself, ano ho. Okay? God ay tinawag sa verse 26 na us, denoting the plurality of being. Ano ho? Us, maraming Diyos, ibig sabihin yan. And God said, let us. Okay, yan yung isang kaisipan. Ano po? Pero, tignan natin overview muna. Pagdating sa verse number ano ito? 27.
Yung as sa verse 26 na plural, sa 27 naging singular. Nung sinabi dito, and God, ano yan? Created man in His. His. Ang counterpart dapat dyan ng as ay, ano? Their. Their. Diba? Okay? Naging singular. His na lamang. Dito sa 26, as, referring to God. Pero pagdating sa verse 27, God Himself is proclaimed here as His singular, iisang Diyos, sabi sa verse 27. Okay? So kung titingnan natin, kung yan ay titingnan natin as it is, nakasulat sa salita ng Panginoon, sasabihin natin, may problema ang Bible. Problema. Bakit? Kasi sa verse 26, yung Diyos dito marami. As Pero pagdating sa 27, yung Diyos iisa na lamang. Okay? Yan ang isang problema. Yan ang isang idea na papag-aralan natin. Pag-aralan natin to dahil meron pong sabi nga ng isang Bible scholar, kung if there are discrepancies in the Bible, then be aware and look up dahil pagka sa ilalim niyan merong magandang katuruan ng salita ng Panginoon na dapat mong malaman. Okay? Yung ibang mga tao kasi pag merong pagkakaiba sa Biblia, sinasabi nila, ay yan, mali tuloy ang Bible. Mali. Hindi yan salita ng Diyos kasi may mali. Iba-iba ang ibig sabihin. So, wag mo nang paniwalaan. Yun yung mga skeptics. Okay? Pero, pag ikaw ay talaga naniniwala sa salita ng Panginoon, salita ng Diyos yan, ang prinsipyo na dapat nating i-adapt, pag merong discrepancy sa salita ng Panginoon, as here, listed sa 26 as, referring to God, and 27, God, in a singular form, okay? Kapag may discrepancy sa salita ng Panginoon, ito yung kagandahan na eclectic version. Malalaman mo na may mga nakatagong katotohanan ng Biblia na dapat mong intindihin at pansinin dahil merong itinuturo ang Panginoon dito. Okay? So, pag-aralan natin, bakit sa 26, ang Panginoon ay tinawag na as or in a plural form, pero pagdating sa 27, ang Panginoon was referred to in a singular form dito sa salitang His. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Okay, what does the Bible referring here kung ganyan ang salita? If we take the Bible literally as it is. Okay? Hindi mo naman pwedeng sabihin that is figurative. Hindi pwedeng figurative yung as diyan dahil pag sinabi yung figurative, ano ibig sabihin ng as? O pagdating dito sa 27, pag yan ay figurative, yung his figurative din, ano ibig sabihin ng his? So, ang first rule diyan sa Bible, we must interpret the Bible literally. Okay? First and foremost, unless spoken otherwise. Pag hindi literal, malalaman mo naman yan. Ito ay literal dahil ang pinapag-usapan dito, ang Panginoon at ang kanyang utos sa tao at yung kanyang
yung kanyang kadahilanan bakit ginawa yung tao at ano ba ang pagkagawa ng tao. Okay, so that is the Imago Dei. Okay, in search for the Imago Dei. Imago Dei is a Latin na word ng the image of God. Katulad ng inawit natin kanina yung Excelsis Deo. Okay? Deo is God, Excelsis is the highest. Okay? O kaya yung kinanta natin kanina na the first Noel. Bakit Noel? Ano ba yung Noel? Is a Latin word, di ba? Ano ba yung Noel sa Latin? Child. Okay, the first child. Bakit the first child? Hindi naman siya ang first na ipinanganak. He is the song is referring to the deity. Papag-aralan mo doon the deity ano po o of the Lord Jesus Christ ano ho, being the savior of the world. So tingnan natin to. Let us sabi ng Panginoon, let us. So that ang first question na tatanungin natin, sino ang kausap niya dito? Kasi us eh. Okay, us. Sabi eh, us, let us. Sino ang kausap ng Panginoon dito? Okay. Now, sabi ng iba, ang kausap niyan ay ang kanya the two person of the Godhead, namely if the creator, if the speaker here is God the Father, then God the Father is talking to God the Son and God the Holy Spirit. Okay, yan ang kanilang philosophy. Okay. Pwede sana 'yon kung merong verse na nagsasabi na ganon. Meron mang verse na makikita natin sa Bible na ganon nga. Meron bang context na nagsasabi na ganon ang ibig sabihin ng yung salitang us dito ay referring to the Trinity? Sabi na iba, nag-uusap-usap daw yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit nung sinabi ng God the Father, let us make man in our image. Okay? Yun ba yung ibig sabihin nito? Malalaman natin na iyan ay it is a fallacy of doctrine, ano ho, hindi po totoo yan, ano ho. Yung salitang let us, ano ho. Bakit hindi yan referring to the Trinity? Dahil napag-aralan natin nung nakaraan linggo, ito yung context, di ba? According to context, ano po, ito pong creation of man sa Genesis 1:26 is a decision doon po sa divine council na napag-aralan natin noong nakaraang linggo. Kung wag na natin balikan na dahil mahaba yon, pero pwede nyo balikan yan sa ating YouTube channel. Balikan nyo yung topic natin, ano bang title nung nakaraang linggo? Yung Sovereignty in the Tanakh. Okay, yung title na yan sa YouTube, Sovereignty in the Tanakh. Malalaman nyo na yung context dito po sa Genesis 1:26 to 28. So ang context nga doon, according to Psalm number 82 and Job chapter 1 verse 6, chapter 2 verse 1, chapter 38 verse 7, nandoon po yung nag-uusap-usap po yung ang Panginoon with His angelic beings. Ano po? Secondly, the divine council as mentioned dito po sa Genesis 1:26 hanggang 28 is also mentioned in 1 Kings 22, 2 Chronicles 18. Thirdly, the divine council is also mentioned in Daniel 7 verse 9
hanggang 10, and the whole of Daniel chapter 10. Ano po? So, yan yung context. Makikita natin na yung us dito, okay? Yung us dito, God is speaking to the angelic beings. Ano ho? Now, let us not jump into conclusion. Sabi ng iba, kung ang kausap dyan ay mga anghel, ibig sabihin, ang may kakayahan din ng anghel na gumawa ng tao. Hindi yon ang tamang conclusion, ano ho. Okay? Masyadong maaga pa para mag-conclude na ganun nga. Okay? So, when God is speaking to the divine council, katulad na minention natin doon sa context, ganun din po itong Genesis 1:26 to 28. By context, we must interpret Genesis 1:26 to 28 with the aid of Psalm 82, Job chapter 1, 1 Kings 22, 2 Chronicles 18, Daniel 7, and Daniel chapter 10 para maintindihan natin ano nangyayari dito, bakit ganito, merong plurality referring to God dito, at pagdating sa 27 naging singular nga, ano ho. So ano ibig sabihin ho nito? Using the divine context. Okay? Using the divine context. Secondly, a second argument natin, ang Panginoon po dito ay hindi sila nag-uusap-usap. Okay? Hindi kausap ng God the Father ang God the Son and God the Holy Spirit dito dahil with this philosophy. Okay? Ano 'yon? Na the Trinity is ano ito? Co-equal, co-eternal. Ano po? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit is one and the same. They are one in essence. They are one in being. They are one in many ways. Ano po? Ibig sabihin, kung ang God the Father is all-knowing, ganon din ang God the Son and God the Holy Spirit. If God the Father is omniscient or omnipresent, ganon din ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ano po? Okay? So kung ganon nga ang paniniwala natin at naniniwala tayo doon, pag yun ang nasa kaisipan natin, hindi na logical na sasabihin ng Panginoon dito na let us make man in our image. Dahil kung alam ng God the Father na gagawa siya ng tao, alam din ng God the Son na gagawa siya ng tao. Alam din ng God the Holy Spirit. So what is the use of announcing ng God the Father dito na let us make man in our image? Ba't pa niya sasabihin ng God the Father na let us kung alam na ng God the Son, dahil pare-pareho silang all-knowing eh. Pare-pareho silang omnipotent at pare-pareho silang omnipresent. So hindi logical, ano? Hindi nasasabihin ng God the Father na let us. God the Father will not announce the plan to make man to God the Son dahil alam na ng God the Son yon. Di ba? Logical. Alam na nga ng God the Son eh. Bakit pa sasabihan siya ng God the Father, gagawa na tayo ng tao? Pwede sasabihin ng God the Son, hindi, alam ko na eh. Ba't sasabihin mo pa? Alam ko na rin, sabi ng Holy Spirit, ba't sasabihin mo pa? Okay? So, hindi, ang ibig sabihin, yung salitang let us dito, God is not referring to the
two persons of the Godhead if the speaker here is God the Father and vice versa. Okay, so ibig sabihin ang kausap ng Panginoon dito are the angelic beings. Okay, that is true by context. Ano yung context na sabi ko na kanina, and this is the logical explanation. So ano talaga nangyayari dito? Ano talaga nangyayari sa Genesis chapter 1 verse 26 to verse 28? Kapareho din na nangyari sa Psalm 82, Job chapter 1, chapter 2, chapter 38, 1 Kings 22, at Daniel 10 and Daniel 7. Ano po? Yan yung context. Kung ano nangyayari sa mga verses na binanggit ko, ganun din ang nangyayari dito sa Genesis chapter 1, that na ang ibig sabihin pala nito, God is announcing His plan to the angelic being to make man in their own image, at pagdating sa verse 27, dahil walang kakayahan ng anghel na gumawa ng tao, sabi sa verse 27, ang Diyos ang gumawa ng tao in His own image. Okay? So, verse 26 was the annunciation of the plan to make man in the image of God, and verse 27 is the actual creation of man in the image of God. Okay? So, yan. Tapos na tayo. Yan, na-settle na natin yung salitang let us dito. Ano po? Okay? So, ang kausap diyan ay ang mga angelic being. Ano ho? Now, punta na natin yung salitang man was created in the in the image of God. Ano po? Ano ba ibig sabihin ng imago Dei? Ano ba ibig sabihin na that man was created in the image of God? Another ano to sa salitang English, yung as? Ano tong as sa English? Parts of speech. Ano to? Itong in. Nakalimutan ko na ito. Ano ba sa English itong in? Ha? Yung in. Pupuntahan na natin. Tapos na tayo sa as. Yun naman sa in. Okay? Sa English na in. Ano ba ibig sabihin ng in? Ano po dito? Okay? Mahalaga ito dahil this will settle all false doctrine na itinuro sa atin nung una, na hindi naman pala, if we check the original makeup of the Word of God, ay hindi naman pala ganun ibig sabihin niya. No? So, man was created in the image of God. Ano po? Sabi diyan sa verse 26, it was announced and it was actually carried out sa verse 27. So God created man in His own image. Okay? Dito na tayo sa in. Ano? Okay? Mahalaga itong mga maliliit na salita sa Hebrew. Yan yung sinabi ng Panginoon na every jot, every tittle in the original word ay merong ibig sabihin. Ano po? So we are in the Old Testament. Let's use the Hebrew. Ano po? The Hebrew word. Ano po? Ano ba sa Hebrew itong salitang in? Pag yan ang pinag-aralan mo, malalaman mo kung ano ang ibig sabihin talaga ng imago Dei. Kung ano ba ang ibig sabihin ng image of God dito. Ano po? Kasi in systematic theology, the image of God is what? Sabi ng systematic theology, the image of God is referring to the soul of man and to the intelligence of man. Okay? And the will of man. Ano po? Sinamarize ko na yung marami yun, pero yun yung tatlong pinakamalakas na sinabi sa systematic theology, that the image of God is referring to the soul, to the intelligence of man,
and some other things, ano po, na kung titingnan natin yung original word po ng in dito ay hindi yon ang ibig sabihin. Dahil if the image of God is referring to intelligence or soul, napag-aralan naman natin noong nakaraang linggo, ano po, and sa topic natin nakaraang linggo, na yung salitang soul dito is the same word sa mga every living things na ginawa ng Panginoon dito, ano po, ito every living thing, ano sa binabanggit dito, that has life. Asan na ba yung life dito? Ha? Every living thing that moveth about the earth. 28 ba yan? Ito? Asan na yung that has life, the fowls of the air? Ha? Hindi ko kasi makita. Okay, meron na pag-aral natin ng nakaraang linggo that the soul here, sa Genesis 2:7, God made man, breath upon his nostril, the breath of life, sabi doon, is the same, ano po, dito sa every living thing that moveth, itong mga living thing that moveth upon the earth, ano ho. Okay, separate study dyan, pero again, ano pa itong Imago Dei? In systematic theology, the image of God, they are referring to the soul of man and the ability and the intelligence of man. Ano ho? If the image of God na binabanggit dito is referring to the intelligence of man and the soul of man, that is the ground, ano po, that is enough ground. Kaya yung mga tao na proponent sa abortion, naniniwala sila doon. Okay? Na ang bata sa loob ng tiyan ng magulang ay hindi pa daw tao. Kasi wala pa daw siyang intelligence. So pwede pang, dahil wala pa siyang isip, sabi nila, pwede pang i-abort. Sabi nila. Okay? That is a basis of abortion. Kung totoo nga na the Imago Dei, the image of God, is referring to intelligence and ability to understand. Ano? Okay? Kasi yung bata sa loob ng tiyan ng nanay, hindi pa nakakaintindi yon. Hindi pa nakakaunawa yon. If the image of God is referring to intelligence, hindi pa tao talaga yung nasa loob ng tiyan. Pwede pa siyang patayin, sabi ng mga abortionist. Kasi wala pa daw siyang image of God. If the image of God is referring to intelligence and knowledge, ano ho? Okay? Pero hindi ho 'yan, ano ho? It is not knowledge, it is not the soul itself, ano po. Okay? The image of God does not refer to the ability to understand and the ability to communicate to other beings. Hindi yan ang ibig sabihin ng image of God, ano ho. So, kasi pag-iisipin mo na yung bata sa loob ng tiyan, wala pang isip, pwede pang patayin yun, pwede pang i-abort yun kasi wala pang isip eh. Okay? So hindi yan ang ibig sabihin ng image of God. But in biology, there is a study in nakalimutan ko yung process ng pag-aaral po nito, na kapag yung sperm cell ay nag-penetrate na doon sa egg cell ng babae, sabi sa biology, pag nag-meet yung dalawa,
nagkakaroon ng unexplainable spark. Okay? Sabi ng mga biologists, ano ho? Ano 'yon? Ano 'yon? Hindi nila alam kung ano 'yon, ano po. At siyempre, hindi rin natin maipaliwanag. Pero meron tayong clue. Ano ho? Kasi sinabi ng Panginoon po dito, ano po, na sa Genesis 2 verse number 7, and God breathed upon the lifeless body of Adam the breath of God, and man became a living soul. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, the power of procreation was given to Adam and Eve, at if they procreate, yan yung purpose ng Imago Dei, ano ho, to multiply and replenish the earth, the power of procreation, ano ho, ibinigay sa tao, ano po. Kapag yan ay ginawa nila, nagkakaroon ng man in his mortal state with God, man being the partner of God, man himself with the woman, of course, being the partner of God in his carnal state, has the power to procreate, has the power to make the soul of every living being, ano ho. Okay? Dahil yan ay binigay, yan ang pinakasusi ng image of God, ano ho. Okay? Kapag nag-meet na yung sperm cell and egg cell, ano po, both carries the image or the power of procreation. Ano po? The power of procreation was given to both man and woman. Sa in the scientific language, ano po, yung life, yung reproduction of life ay it was encoded in the DNA of man. Andoon yun, ano po. Saan galing yung code ng DNA to having the power to procreate? Saan galing yung code na yon? The lawgiver, galing sa coder, syempre. Ano ho? Hindi pwedeng mag-exist ang code without the lawgiver, without God himself. So that was the power of procreation. That was the essence of the Imago Dei, or the essence of the image of God. Ano po? Again, bago natin iwan dito sa pagtatapos, kapag yung egg cell ay nag-meet na sa sperm cell ng lalaki sa loob ng tiyan ng babae, nagkakaroon na ng image of God doon sa loob ng tiyan, ano ho. Kahit hindi pa siya tao, pag nag-meet yung dalawa, both carries the image of God, dahil may code yan eh. May code yan sa DNA ng lalaki, may code yan sa DNA ng babae, ano ho. Mahabang pag-aaral yan sa scientific terminologies, pero yan ang ibig sabihin na both of them, kaya sabi diyan, male and female created he them. Both carries the power to procreate, both carries the image of God, both in their DNA carries the power to produce a living soul, dahil galing yan sa Panginoon. That is the very essence, that's the key. Yan ang pinakasusi ng the image of God, mga kapatid. Okay, so wag natin isipin na the image of God refers to a knowledge, refers to intelligence, refers to the soul, ano. Yan ay hindi yan sinasangsyonan ng salita ng Panginoon. Okay, so with that in mind, puntahan na natin yung salitang man was created in the image of God. Ano ba ibig sabihin ng in dito? Ano, maliit na salita in Hebrew, pero it carries a lot of meaning. Ano po? In Hebrew, itong in na ito sa English ay yung
yung second letter of the Hebrew alphabet, which is Beth, at merong sa taas na merong pinaka anong tawag diyan? Merong pinakakuwit, pinakakama o period doon sa itaas ng Beth, ano ho. Okay? 'Yon ang Hebrew word ng in. Ano ibig sabihin nun? The best in Hebrew, tingnan natin ito ha. Ito yung foundation ng the image of God. Best in Hebrew refers to yung best, ano ho, yung second letter in the Hebrew alphabet refers to anong sabi diyan? Ano ba ibig sabihin niyan? A house, bahay. Okay? A house. Yung Aleph is the leader, and then Beth is the house. Pagka yung B, nilagyan mo ng period o quit doon sa ibabaw niya, sabi ng mga Hebrew grammar, sa Hebrew grammar, yan ay nagsisimbolo ng walang equivalent to sa ano sa English pero bigyan ko kayo ng isang illustration para maintindihan natin. Mahirap ipaliwanag yun sa Beth sa Hebrew. Pero sa English language, pag sinabi nating halimbawa, sabihin natin put your money in your pocket. Ano ibig sabihin ng in doon? Put your money in your pocket. Ibig sabihin ng in, it denotes what? Pag sinabing put your money in your pocket, it denotes a place, di ba? A place kung saan mo ilalagay, siyempre, ano po. Pero pag sinabi mo naman na ano to, sa English na I broke the glass in pieces. Ano na ibig sabihin ng in doon? Hindi na place, pero ano na, ano to? Ano ba sa Tagalog yon? Description na kung paano mo binasag yung baso. 'Di ba? Okay, so sa English grammar nagbabago yung ibig sabihin ng in. O kaya sasabihin mo naman na I work in the ministry. I work in medicine. I work in education. Ano ibig sabihin na ng in doon? Iba na ibig sabihin noon, 'di ba? Hindi na place, hindi na description. Ano na ibig sabihin noon? Yung salitang in. Nagbabago na, 'di ba? Ibig sabihin, you work as a pastor. You work as a musician. You work as a Sunday school teacher. Parang ganun na ibig sabihin, 'di ba? You work as a teacher. You work as an engineer, mga ganon, ano po. So nagbabago sa salitang English, nagbabago yung ibig sabihin ng in. Ganon din po sa Hebrew grammar, ano ho. Yung in dito ay hindi talaga in. In the original word, itong in is translated as as. Okay? So, ang tamang basa diyan ganito. Ano ito? Ano ito? So God created man as His own image. Iba na, di ba? Iba na ibig sabihin nun. Iba ibig sabihin na man was created as the image of God. In our King James version, it is translated in the image of God. So iba na ibig sabihin ng mga kapatid. But in the original word, this is the word in here is actually as.
Man was created as his own image. So man was created as the image of God. Ano ibig sabihin nun? Iba na nun. Iba na ibig sabihin nun. Pag sinabing man was created as the image of God, it denotes what? Yung man was created as the image of God, ibig sabihin, ang tao pala, ang tao na nakakilala sa Panginoon ay nabubuhay siya bilang, pag sinabing as God's representative, as God's ambassador. So ang tao pala ginawa ng Panginoon bilang mabubuhay ka dito sa lupa, mabubuhay ka ng tama para ipakita mo sa iba kung papaano nabubuhay ang Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. That man was created as the image of God. Man therefore is the phantom of God. Another word, it is man was created as a similitude. Yung salitang yung salitang image dito. The original word of image is hindi ko mabasa, sandali ha. The Hebrew word for image there is selem. It means a phantom or a resemblance, kapareho ng Diyos. Okay, ginawa daw ang tao na kapareho ang Panginoon. Kung paano ang Panginoon ay espiritu, ganoon din daw ay tao. Tingnan niyo. Kung paano ang Panginoon ay gumawa ng mga anghel, mga cherubims at mga seraphims at mga tao, ganoon din daw ang tao na mayroong kakayahang gumawa ng another being with the power of procreation, and katulad ng Diyos na ang Panginoon ay kinakausap niya doon sa context natin sa Psalm 82, Job chapter 1, chapter 2, chapter 38, 1 Kings 22, and 1 Chronicles 18, and Daniel 7, and Daniel 10, kung paano kinakausap ng Panginoon yung kanyang mga angelic being, ganun din daw ang tao na to have dominion and to subdue yung mga living things sa planet Earth. Okay? So yan yung resemblance ng Imago Dei. Ulitin ko, ano ang resemblance ng tao na ibinigay ng Panginoon? Kung paano ang Diyos daw ay pinapangunahan ang mga angelic beings and mga seraphim sa langit, ganun din daw ang tao, pinapangunahan niya ang mga ginawa ng Panginoon dito sa lupa to replenish the earth, to subdue and have dominion. Ibig sabihin, ang tao ang nangangasiwa sa ginawa ng Panginoon dito sa lupa. Hindi dapat ang aso ang nagiging boss sa tao. Mali. Hindi yun ang order ng Panginoon. Ang tao ang boss ng mga hayop, sabi dito ng Panginoon. Dahil yan ang design ng kanyang Imago Dei. Yan ang design ng image of God. Okay? May kakayahan ang Panginoon na gumawa ng mga angelic beings at pinapangunahan niya. Siya ang leader ng lahat ng angels, sabi sa context natin. Ganon din daw ang tao na pinapangunahan dapat ng tao ang the whole creation of God. Replenish the earth, subdue the earth, have dominion over the earth, sabi diyan. Dahil ang tao, it carries the Imago Dei of God, the Imago Dei, the image of God. Man is a resemblance of God. Yan ang ibig sabihin ng in. Okay? Created as
the image of God. Ano po? And uh, uh, yan yung sabihin natin pinaka essence, ano ho? The essence. Opo. So alam na natin kung ano ang hindi image of God. Dapat malaman natin ngayon kung ano ba talaga, kung ano ang patutunguhan ng image of God. Ano po? Okay? So, the Imago Dei, yung salitang in dito, dapat as ang nakasulat diyan, is synonymous to, puntan natin sa Exodus 20, matatapos na tayo sa Exodus 20 verse 7. Exodus 20 verse 7. Saan na ba yung back natin dito? Yung back natin. Exodus ito. 20 verse number 7. Ano yung 7 dito? Saan ang 7? Ito? Ayun. Anong sabi diyan? 20 Exodus 20 verse 7. Yung salitang as sa Genesis chapter 1 verse 27 na po. Okay? Yung na Beth. Okay? Preposition, ano po? As. So alam natin ibig sabihin na we are created as God's image. Tayo ay ginawa ng Panginoon, nakahalin tulad ng Panginoon. Kung paano ng Panginoon gumawa ng anghel at mga angelic being, spirit being, at pinapangunahan niya, ginawa din tayo ng Panginoon dito sa lupa para pangunahan natin ang mga the plant kingdom and the animal kingdom, sabi diyan, ano ho. Kaya dapat ang tao marunong maglinis ng paligid niya, magwalis-walis. Marunong siyang magpasunod ng lahat ng uri ng hayop. Okay? Hindi ka dapat ang sumunod sa hayop, baliktad. Okay? So dito, so we are created as God's image, synonymous to Exodus 20 verse number 7, dahil ang sabi sa Exodus 20 verse number 7, ano sabi diyan? Sa Exodus 20 verse 7, dali nga, di ko makita diyan sa sa maliliitang Exodus 20 verse number 7, dali lang mababasahin natin sa pagtatapos natin. Ang sabi dito, thou shall not, ano to? Take, di ba? Thou shall not take, ano to? The name of the Lord thy God in vain. Okay? Yung salitang, tingnan nyo ha, yung, kasi ito mali din ang turo sa atin dito eh, no? Ang ibig sabihin daw yan ng thou shall not take the name of the Lord thy God in vain, ibig sabihin daw yan, huwag ka daw magsasabi ng sus Mariusep. Hindi daw yun. Yun daw ang ibig sabihin ng Exodus 20 verse 7. No? Huwag mo daw sasambitlain ang pangalan ng Panginoon sa walang kapararakang bagay. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Okay? In the original word, this is not vocabulary. Nung sinabing thou shall not take, okay? Thou shall not take, the original word ng take dito was nasa. Okay? Pag sinabing nasa, it means in English bring, carry, or ano ito? Bring, carry, fetch, ano pa? Marami eh. Okay, so carry. Ibig sabihin yan, kapag ikaw ay nagdadala ng image ng Panginoon,
Pag sinabing nagdadala ka ng image ng Panginoon, malalaman natin mamaya paano maging image of God, ha. Ito ay academic study pa lamang to, ano po. Pag sinabing ikaw ay nagdadala ng image ng Panginoon, ang ibig sabihin pala nito, yung salita, yung English word na thou shall not take the name of the Lord thy God in vain, it means carry. Okay? It means carry. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, kapag ikaw ay mayroong image ng Panginoon sa iyong puso, kailan nagkakaroon ng image ng Panginoon sa iyong puso? Spiritually, kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Siyempre, kahit unsaved ka, meron kang image of God. Ang tao, kahit hindi pa tumanggap sa Panginoon, merong image of God. Hindi nga lang enlightened. Okay? Hindi enlightened. Yan yung tinatawag na the key of the first truth doon sa Romans chapter 1. Ano po? Separate study yan. But anyway, when we take the name of the Lord thy God in vain, it means ganito, pag sinabing carry, ang ibig sabihin pala nito, puntan natin yung mga verses para mabilis tayo, ma-explain natin na mabilis. When we say taking the name of the Lord thy God in vain, ganito dapat. 2 Timothy 2. Puntan natin sa 2 Timothy. Saan yung 2 Timothy? 2 Timothy. Asan na? Ito? Chapter 2 Timothy chapter 2. When we take the name of the Lord thy God in vain, ang ibig sabihin pala ganito, verse number, ano ba verse ito? Di ko makita. 19. Verse 19. Tingnan nyo, 19. 19 ba ito? Ha? Asan? 19. Haba. Yan. 19. Ito na. Nevertheless, the foundation of God standeth sure. Pakinggan natin, ha. Having this seal, the Lord knoweth them that are His, and ito na ibig sabihin ng taking the name of thy God in vain. Nandito na ibig sabihin na. And let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Kapag ikaw daw ay nagdadala ng pangalan ng Panginoon, ano sabi ni Apostle Paul? Ano sabi diyan? Depart from iniquity. Umiwalay ka sa masasama, sabi diyan. Huwag kang gumawa ng kasalanan, sabi diyan. Okay? Ganon din sa Romans 12 verse number Romans 12:9. Natin yung sa Romans 12:9. Saan na Romans? Asan na ba? Romans, ito? 12 verse 9. 12 to? Sabi, basahin na natin verse 9. Ayun, matapos na tayo. Tingnan natin, ha. Let love be without dissimulation or hypocrisy. Abhor that which is evil, cleave to that which is good. If you take the name of the Lord thy God, be sure to abhor from evil and cleave that to that which is good. Pag sinabing abhor dito, abhor evil, ano ibig sabihin ito? Ang tao po na nakakilala sa Panginoon, ang ibig sabihin ni Apostle Paul, ikaw dapat ay nasusuka sa masama. Sabi diyan, okay, nakakasuka ka. Pag sinabi nakakasuka, nako, hindi na matanggap yung kasamaan na ginagawa mo. Okay? 2 Corinthians 7:1. Anong sabi sa 2 Corinthians 7:1? Ito?
Ito, 2 Corinthians 7:1. Ano sabi sa 2 Corinthians 7:1? Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Ano po? Maglinis ka ng iyong sarili, sabi diyan, ano ho? Okay? Kaya dito siguro kinuha yung kasabihan na cleanliness is next to godliness. Okay? Maglinis ka ng iyong sarili. Sabi diyan. 2 Peter 3:18. Ano sabi ni Peter? Natin 2 Peter 3:18. 18 na ba yan? 18. Okay, sana 18 yan. But grow in grace, in the knowledge of our Lord Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Parang mali yata ito. Ano ba sinabi ko? Ha? Ay, hindi. Sorry. Mali yan. Sorry, kamali ako ito. Ito, halabo kasi mata ko. Dali ha. Sorry, nagkamali ako dyan. Ito ang ano, Romans 8. Ba't 2 Peter na sabi ko? Romans 8:29. Okay. Asan na ba ito? Romans 8. Sorry. Ano yan? 29. Oh, tatapos na tayo. 29 na ba yan? Yan. Oh, 29. Nanyo ha? For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed. Tingnan nyo ha, ito matatapos na tayo. Nagsimula tayo sa Imago Day, matatapos tayo sa Imago Day. Sabi dito, to be conformed to the Imago Day of God. Okay? Ano ibig sabihin nito, to be conformed to the image of God? Alamin mo kung ano ba ang totoong image talaga ng Panginoon. Ano ho? Okay, to be conformed to the image of God. So, sa pagtatapos natin mga kapatid, ano ho? In closing natin, ano ho? To have the image of God is to realize yung tatlo na napag-aralan natin sa Genesis chapter 1 verse number 26 to 28. Ano po? The sanctity of human life. Ano po? Kaya ang tunay na Kristiyano, hindi dapat pumapanig yan sa abortion. Ano ho? Kapag yan ay nag-meet na yung sperm and egg cell at fertilized na yon, meron na siyang humanity na tinatawag. That is already a full human. Kahit wala pa siyang kamay, kahit wala pa siyang utak, kasi ang utak nadidevelop yan after 2 weeks pa daw yat 2 to 3 weeks ma-develop, ano. Okay? Kasi kapag ang image of God ay wala pa doon sa loob ng tiyan habang pinagbubuntis ang bata, kasi wala pa siyang intelligence, wala pa siyang kakayahan na makipag-interact, wala pa siyang image of God, sabi nila. Papaano naman yung mga may Alzheimer's? Yung mga nakakalimot na. Hindi ka na matandaan, hindi nakilala ang pangalan mo, wala na silang image of God. Matanda na sila So mali. Ibig sabihin, the image of God is not given incrementally. Ibig sabihin, hindi binibigay ito ng Panginoon na dahan-dahan. Kapag nag-meet na yung dalawa sa loob ng tiyan, automatic nandun na yung capacity ng image of God. Ano? They now have the power to procreate, to subdue, and to have dominion over things. Ano? Tingnan nyo ha.
ah, kahit kahit nasa loob pa siya ng tiyan ng nanay yung bata, ano nangyayari? Nagkakaroon na siya ng development ng how to subdue and have dominion over his or her environment, mga kapatid. Ano? So, having the image of God, napag-aralan na ho natin yan, at ito po ay binibigyan lakas ng Panginoon. Kapag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, yung image of God, the Imago Dei, is strengthened because you are being conformed to the image of God every day. Kaya nga, ang tunay na tumanggap sa Panginoon, umiiwas yan sa paggawa ng masama. Umiiwas tayo sa paggawa ng kasalanan. At gumagawa tayo ng mga mabuti. Okay? May mga tao, umiiwas lang sila sa masama. Hindi naman sila gumagawa ng mabuti. Ay pareho lang yon, ano? Bakit? Kasi parang yung estatwa ni Rizal sa Luneta. Hindi siya gumagawa ng masama. Hindi siya nagmumura. Hindi siya pumapatay, hindi siya nagsisinungaling. Di ba? Hindi rin siya gumagawa ng mabuti. Okay? So tayo na nakakilala ng mas magandang pag-aaral, umiiwas tayo sa masasama, umiiwas sa kasalanan, at gumagawa ng mabuti, kapatid. Yan ang essence ng the Imago Dei. So God bless you. See you again next Sunday.